Sa paanan ng luntiang kabundukan ay naroon ang maliit na baryo ng San Isidro. Isang tahimik na lugar na napapalibutan ng mga palayan, taniman ng gulay, at maliliit na kubong yari sa kawayan at nipa. Dito naninirahan ang isang mahirap ngunit masipag na magsasakang nagngangalang Mateo. Araw-araw ay maaga siyang nagigising bago pa sumilip ang araw sa silangan. Bitbit ang lumang asarol at isang supot ng baon na kadalas ay kanin na may kaunting asin o tuyong isda. Tahimik siyang naglalakad patungo sa bukid. Hindi kalakihan ang kanyang lupang sinasaka. Hiram lamang iyon sa isang mayamang Panginoong may lupa na kumukuha ng malaking bahagi ng kanyang ani bilang upa. Dahil dito, halos wala nang natitira para sa kanyang pamilya. Kasama niya sa buhay ang kanyang asawa na si Rosa at ang kanilang dalawang anak na sina Lito at Ana. Kahit kapos sa pagkain, hindi kailanman narinig ng mga kapitbahay na nagreklamo si Mateo. Lagi niyang sinasabi sa kanyang mga anak na ang sipag at katapatan ay kayamanang hindi mananakaw ni Numan. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay tila lalo pang humirap ang kanilang kalagayan. Dumating ang tagtuyot na nagpababa sa ani ng palay. Sumunod naman ang malalakas na ulan na sumira sa natitirang pananim. Ang dating maliit na ani ay lalo pang lumiit. Isang gabi, habang magkakasalo sila sa hapunan na puro lugaw lamang, napansin ni Rosa ang malalim na pag-iisip ng kanyang asawa. Mateo, mahinahon niyang tanong, may iniisip ka ba? Ngumiti lamang ang lalaki. Hindi tayo maaaring mawalan ng pag-asa. Darating din ang araw na giginhawa ang buhay natin. Tumango si Rosa kahit alam niyang mahirap paniwalaan ang sinabi nito. Gayunman, naniniwala siyang hindi nawawalan ng pag-asa ang taong may mabuting puso. Kinabukasan ay nagtungo si Mateo sa kagubatan upang maghanap ng panggatong. Habang naglalakad siya, ay may narinig siyang mahinang ungol. Sinundan niya ang tunog hanggang makita ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa ilalim ng malaking bato. Mabilis niya itong nilapitan. Apo, maaari mo ba akong tulungan? Mahina nitong sabi. Hindi na nagdalawang isip si Mateo. Pinilit niyang itaas ang mabigat na bato hanggang makalaya ang matanda. Pagkatapos ay inalalayan niya itong makaupo. Ito po ang baon kong tubig. Inabot niya ang natitirang tubig at pati ang baon niyang tinapay. Ikaw na lang ang kumain, sabi ng matanda. Mas kailangan ninyo po. Napaluha ang matanda sa kabutihan ng magsasaka. Maraming tao ang dumaan dito ngunit walang tumulong. Ikaw lamang ang huminto. Ngumiti lamang si Mateo. Kung ako po ang nasa inyong kalagayan, gugustuhin ko ring may tumulong. Nang makabawi ng lakas ang matanda ay tumayo ito. Hindi matutumbasan ng ginto ang kabutihan mo. Bago pa makapagsalita si Mateo ay dahan-dahang naglakad ang matanda papasok sa makapal na kagubatan. Hindi na niya ito hinabol. Iniisip niyang sapat nang malaman niyang ligtas na ang matanda. Habang pauwi siya ay napansin niyang tila mas maliwanag ang paligid kaysa dati. Ngunit inisip niyang baka bunga lamang iyon ng papalubog na araw. Pagdating sa kanilang kubo ay agad siyang sinalubong ng kanyang mga anak. Tatay, may nahuli akong isda sa sapa. Masayang ipinakita ni Lito ang maliit na huli. Napangiti si Mateo. Kahit maliit, malaking biyaya na iyan. Masaya silang nagsalo sa gabing iyon kahit payak lamang ang kanilang pagkain. Hindi nila alam na ang simpleng pagtulong ni Mateo sa isang hindi kilalang matanda ay magiging simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang araw ay muling nagtungo si Mateo sa kagubatan upang mangolekta ng kahoy.
Habang naglalakad siya sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan noon, ay may nakita siyang kakaibang liwanag sa pagitan ng matatandang puno. Napalapit siya rito. Sa gitna ng isang maliit na parang ay may nakatayong puno ng bayabas. Hindi ito pangkaraniwang puno. Makapal ang mga dahon nito na tila kumikislap kapag natatamaan ng sinag ng araw. Ang katawan ng puno ay makinis at may bahagyang gintong kulay. Mas lalong nagtaka si Mateo nang mapansing wala ni isa mang tuyong dahon sa paligid nito. Lumapit siya. Pagkahawak niya sa puno ay tila may mainit na hanging dumaloy sa kanyang mga palad. Biglang may nagsalita. Mateo. Napaatras siya. Wala siyang nakitang tao. Muling narinig ang tinig. Huwag kang matakot. Mula sa likod ng puno ay lumabas ang matandang lalaking kanyang tinulungan. Ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon ay iba na ang anyo nito. Ang gusot nitong damit ay naging puting kasuotan. Ang kanyang mukha ay tila kumikinang sa kakaibang liwanag. Nakilala mo ba ako? Opo, kayo ang matandang aking tinulungan. Ngumiti ito. Hindi ako ordinaryong tao. Ako ang tagapagbantay ng kagubatang ito. Hindi makapaniwala si Mateo. Sa loob ng maraming taon ay hinintay ko ang taong may tunay na mabuting puso. Tahimik lamang siyang nakinig. Itong puno ng bayabas ay mahiwaga. Napatingin si Mateo sa puno. Ngunit hindi ito nagbibigay ng biyaya sa sakim. Nagtaka ang magsasaka. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kapag namunga ang punong ito, ang bawat bunga ay magiging biyaya. Ngunit isang bunga lamang ang maaari mong pitasin bawat pagsikat ng araw. Bakit isa lamang? Sapagkat ang kasakiman ang sumisira sa tao. Tumango si Mateo. Ipinapangako kong hindi ko ito aabusuhin. Ngumiti ang matanda. May isa ka pang dapat tandaan. Ano po iyon? Habang ginagamit mo ang biyayang ito upang tumulong sa iba, patuloy na mamumunga ang puno. Ngunit kapag inuna mo ang kasakiman, mawawala ang lahat ng kapangyarihan nito. Tahimik na yumuko si Mateo bilang paggalang. Pagkatapos ay unti-unting naglaho ang matanda na parang hamog sa umaga. Naiwan siyang mag-isang nakatayo sa harap ng mahiwagang puno. Kinabukasan ay muli siyang bumalik. Sa unang pagkakataon ay namitas siya ng isang hinog na bayabas. Pagka-uwi niya sa kanilang kubo ay inilapag niya ito sa mesa. Pagputol ni Rosa sa bunga ay may nahulog na isang makinang na gintong barya mula sa pinakagitna nito. Napatingin silang lahat sa isa't isa. Hindi sila makapaniwala. Muli nilang sinuri ang bunga, ngunit wala nang iba. Napaluha si Rosa. Mateo, ito na kaya ang simula ng bagong buhay natin? Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Oo. Ngunit hindi natin ito gagamitin para yumabang. Gagamitin natin ito upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating pamilya at makatulong sa iba. Hindi nila namalayang sa malayo ay may isang pares ng matang lihim na nakamasid sa kanilang kubo. May nakakita sa mahiwagang bayabas. At mula sa araw na iyon, ay nagsimula ring lumaki ang inggit sa puso ng isang taong nagnanais maagaw ang lihim na kayamanan. Mula nang matagpuan ni Mateo ang mahiwagang puno ng bayabas, nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Tuwing madaling araw ay pumupunta siya sa kagubatan upang mamitas ng iisang bunga, gaya ng bilin ng mahiwagang tagapagbantay. Sa bawat paghiwa nila ng bayabas sa kanilang tahanan, ay may lumalabas na isang gintong barya. Hindi ito labis-labis, ngunit sapat upang unti-unting makaahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Hindi nila ipinagsabi ang kanilang lihim. Sa halip, maingat nilang ginamit ang bawat barya.
Una nilang binili ang mga kailangan sa bahay. Nakabili sila ng bagong asarol, mga binhi ng gulay, at isang kalabaw na makatutulong sa pagsasaka. Mas naging masagana ang kanilang ani. Hindi naglaon ay napansin ng mga kapitbahay na unti-unting gumaganda ang kalagayan ng pamilya ni Mateo. Hindi na sila nagugutom at nakapag-aaral na rin ng maayos sina Lito at Ana. Ngunit kahit gumiginhawa ang kanilang buhay, hindi nagbago ang ugali ni Mateo. Kapag may kapitbahay na nangangailangan ng tulong sa bukid, agad siyang sumasama. Kapag may nagkasakit at walang pambili ng gamot, tahimik siyang nagbibigay ng tulong nang hindi ipinapaalam kung saan ito nanggaling. Dahil dito ay lalo siyang minahal ng buong baryo. Subalit may isang tao na hindi natuwa sa kanyang pag-unlad. Si Don Emilio, ang pinakamayamang tao sa San Isidro, ay nagsimulang maghinala. Imposibleng yumaman ang isang simpleng magsasaka sa loob lamang ng ilang buwan. Sabi niya sa kanyang katiwalang si Bruno. Lihim po ang mayroon siya. Ngumiti si Don Emilio. Alamin mo kung ano iyon. Mula noon ay lihim nang sinusundan ni Bruno ang bawat kilos ni Mateo. Ngunit maingat ang magsasaka. Hindi niya ipinapakita ang direksyon ng mahiwagang puno. Kung minsan ay lumilihis siya ng daan upang walang makasunod sa kanya. Samantala, lalo namang lumalago ang kanilang bukirin. Namunga ang kanilang mga tanim at dumami ang kanilang mga alagang hayop. Sa unang pagkakataon ay nakaranas ang kanilang pamilya ng Paskong may masaganang pagkain sa hapag. Habang masayang nagsasalo ang pamilya, tumingala si Mateo sa langit. Tahimik siyang nagpasalamat. Alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang gintong ibinibigay ng mahiwagang bayabas, kundi ang pagkakataong makatulong sa kapwa. Hindi niya alam na sa dilim ng gabi ay may matang lihim na nagmamasid sa kanyang tahanan. Malapit nang matuklasan ang kanyang lihim. Kinabukasan ay maagang nagtungo muli si Mateo sa kagubatan. Hindi niya napansing mula sa malayo ay maingat siyang sinusundan ni Bruno. Palihim itong nagtatago sa likod ng mga puno habang pinagmamasdan ang bawat hakbang ng magsasaka. Pagdating ni Mateo sa mahiwagang puno ng bayabas, ay magalang siyang yumuko bago pumitas ng isang bunga. Pagkatapos ay agad siyang umalis. Nang makalayo na siya, ay mabilis na lumapit si Bruno sa puno. Namangha siya sa kakaibang kinang nito. Ito pala ang lihim, bulong niya. Agad siyang pumitas ng maraming bayabas at isinilid sa kanyang sako. Ngunit pagkapitas niya sa pangalawang bunga ay biglang nagdilim ang paligid. Malakas na umihip ang hangin. Unti-unting nalanta ang mga bayabas na nasa kanyang sako hanggang maging tuyong dahon. Nagulat si Bruno. Tinangka niyang pumitas muli, ngunit wala na siyang maabot kahit napakaraming bunga ang nasa puno. Parang naglalaho ang mga ito sa tuwing hahawakan niya. Takot na takot siyang tumakbo pabalik sa baryo. Nang gabing iyon ay isinumbong niya kay Don Emilio ang kanyang nakita. Nariyan pa rin ang puno, ngunit tila ayaw nitong magpakuha ng bunga. Napangiti si Don Emilio. Hindi mahalaga. Kung hindi natin makuha ang bunga, kukunin natin ang buong puno. Nagplano silang bumalik kinabukasan, kasama ang ilang tauhan at mga palakol. Samantala, habang natutulog si Mateo, ay muli niyang napanaginipan ang mahiwagang matanda. Mag-ingat ka, wika nito. May mga taong darating na puno ng kasakiman. Nagising si Mateo, nabalisa. Maaga siyang nagtungo sa kagubatan. Pagdating niya roon ay nakita niyang papalapit na sina Don Emilio at ang kanyang mga tauhan. Mahigpit niyang niyakap ang katawan ng mahiwagang puno. Huwag ninyo itong sasaktan, pakiusap niya. Ngunit ngumisi lamang si Don Emilio. Ang punong iyan ay magiging akin.
Humawak na sa kanilang mga palakol ang mga tauhan ni Don Emilio. Sa sandaling itinaas nila ang mga ito upang putulin ang mahiwagang puno, biglang nagsimulang kumilos ang buong kagubatan. Ang mga sanga ng mga puno ay tila nabuhay at unti-unting pumalibot sa mga sakim na lalaki. Nang itaas ng mga tauhan ni Don Emilio ang kanilang mga palakol upang putulin ang mahiwagang puno ng bayabas, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumaluskos ang buong kagubatan at tila nabuhay ang bawat puno sa paligid. Ang mahahabang ugat ng mga puno ay unti-unting umangat mula sa lupa at pumalibot sa mga sakim na lalaki. Ang kanilang mga paa ay tila dumikit sa lupa at hindi na sila makagalaw. Nataranta si Don Emilio. "Ano itong nangyayari? Putulin ninyo ang punong iyan," sigaw niya. Ngunit walang sino man sa kanyang mga tauhan ang nakakilos. Si Mateo naman ay nanatiling nakayuko sa harap ng mahiwagang puno. "Hindi ko po nais na may mapahamak," bulong niya. Maya-maya ay muling lumitaw ang mahiwagang matandang tagapagbantay. Tahimik siyang tumingin kay Don Emilio. Ang punong ito ay hindi para sa mga taong inuuna ang kasakiman. Napayuko ang ilan sa mga tauhan ni Don Emilio. Ngunit ang mayaman ay nanatiling matigas ang puso. "Kung hindi ko makukuha ang punong iyan, sisirain ko ang kagubatang ito." Pagkasabi niya nito ay biglang kumidlat sa kalangitan. Kumulog ng napakalakas at nahulog sa kanyang paanan ang kanyang palakol. Unti-unting naging kalawangin ang lahat ng kanilang kagamitan. Ang mga sako nilang dala ay napunit at ang mga lubid ay naging abo. Natakot ang mga tauhan. "Lumayas na tayo rito." Isa-isa silang tumakbo palabas ng kagubatan habang nanginginig sa takot. Tanging si Don Emilio ang naiwan. Nang subukan niyang tumakbo ay hindi siya makausad. Lumapit si Mateo at mahinahong nagsalita. "Don Emilio, hindi pa huli ang lahat. Humingi kayo ng tawad." Matagal na nahimik ang mayaman. Sa wakas ay lumuhod siya. "Patawad. Nasilaw ako sa pagnanais na yumaman pa." Pagkasambit niya ng mga salitang iyon ay unti-unting lumuwag ang mga ugat na nakapulupot sa kanyang mga paa. Malaya na siyang nakagalaw. Bago siya umalis ay lumingon siya kay Mateo. "Mas mayaman ka pala kaysa sa akin. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa kabutihan ng iyong puso." Tahimik lamang nangumiti si Mateo. Makalipas ang mga buwan ay lalo pang naging masagana ang buhay ng pamilya ni Mateo. Patuloy pa ring namumunga ang mahiwagang puno ng bayabas. Araw-araw ay isang bunga lamang ang kanyang pinipitas at sa bawat bunga ay may isang gintong baryang sapat upang unti-unti nilang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Hindi sila nagtayo ng malaking mansyon. Hindi rin sila nagsuot ng mamahaling alahas. Sa halip, ginamit nila ang kanilang yaman upang tulungan ang buong baryo. Nagpagawa si Mateo ng isang malalim na balon upang magkaroon ng malinis na inuming tubig ang lahat. Nagpatayo rin siya ng maliit na paaralan upang makapag-aral ang mga batang mahihirap. Tinulungan niya ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga binhi, kagamitan at mga alagang hayop upang magkaroon sila ng sariling kabuhayan. Unti-unting umunlad ang buong San Isidro. Dahil sa pagkakaisa ng mga tao, naging masagana ang kanilang ani taon-taon. Samantala, nagbago rin si Don Emilio. Ipinagbili niya ang ilan sa kanyang mga ari-arian at ginamit ang salapi upang ayusin ang mga sirang daan at tulay ng baryo. Humingi rin siya ng tawad sa mga taong minsan niyang pinahirapan. Dahil dito ay muli siyang iginalang ng mga tao. Isang umaga ay nagtungo si Mateo sa mahiwagang puno.
Paglapit niya ay napansin niyang wala na ang kinang nito. Muling lumitaw ang mahiwagang matanda. Natupad mo ang layunin ng punong ito. Nagamit mo ang biyaya upang makatulong sa marami. Napangiti si Mateo. Hindi ko po ito magagawa kung wala ang inyong tiwala. Tumango ang matanda. Hindi ang puno ang tunay na himala. Ikaw ang himala. Ang isang pusong marunong magbahagi ay higit na mahalaga kaysa anumang kayamanan. Unti-unting naglaho ang matanda. Kasabay nito ay naging isang karaniwang puno ng bayabas ang mahiwagang puno. Ngunit hindi nalungkot si Mateo. Alam niyang sapat na ang mga biyayang natanggap niya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya at ang masayang baryo ng San Isidro, napagtanto niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa dami ng taong natulungan. Lumipas ang ilang taon at naging payapa ang buhay sa San Isidro. Ang dating mahirap na baryo ay naging kilala sa masaganang ani at pagkakaisa ng mga mamamayan. Marami ang nagsasabing pinagpala ang kanilang lugar. Ngunit isang matinding pagsubok ang dumating. Halos 6 na buwan na walang bumagsak na ulan. Unti-unting natuyo ang mga palayan, nalanta ang mga gulayan, at lumiit ang tubig sa ilog. Maging ang mga alagang hayop ay nahirapang makahanap ng maiinom. Nag-alala ang buong baryo. Isang gabi ay nagtipon ang lahat sa harap ng bahay ni Mateo. Ano ang ating gagawin? Tanong ng isang matandang magsasaka. Nauubos na ang aming pagkain. Namatay na ang kalahati ng aming mga alagang kambing. Tahimik na nakinig si Mateo sa bawat hinaing. Pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kung magkakaisa tayo, malalampasan natin ito. Kinabukasan ay pinangunahan niya ang mga kalalakihan sa paghuhukay ng mas malalim na balon. Ang mga kababaihan naman ay nagtulong-tulong sa paghahanda ng pagkain para sa mga manggagawa. Ang mga kabataan ay nag-ipon ng mga natitirang buto ng pananim upang maihanda sa susunod na panahon. Kahit wala ng mahiwagang kapangyarihan ang puno ng bayabas, hindi nagdalawang isip si Mateo na gamitin ang kanyang naipong kayamanan upang bumili ng bigas at pagkain mula sa kalapit na bayan. Walang pamilyang natulog na gutom. Habang abala ang lahat sa pagtutulungan, napansin ni Mateo ang dating mahiwagang puno ng bayabas. Bagaman isa na lamang itong ordinaryong puno, nananatili itong luntian sa gitna ng tagtuyot. Naisip niyang marahil ay may malalim pa rin itong mensahe. Nagtipon ang mga tao sa ilalim ng puno upang magdasal para sa ulan. Lumipas ang ilang araw. Isang madaling araw ay napuno ng maiitim na ulap ang kalangitan. Unti-unting bumagsak ang maliliit na patak ng ulan hanggang sa maging malakas na buhos. Napaluhod ang mga magsasaka sa tuwa. Nagpasalamat sila sa may kapal dahil muling nabigyan ng pag-asa ang kanilang bayan. Muling nabuhay ang mga pananim at unti-unting bumalik ang kasaganaan. Lalong tumibay ang paniniwala ng mga tao na ang pagkakaisa at kabutihan ang tunay na susi sa pagbangon. Makalipas pa ang maraming taon ay tumanda na si Mateo at ang kanyang asawang si Rosa. Ang kanilang mga anak na sina Lito at Ana ay may sarili ng pamilya at kapwa naging masisipag na magsasaka. Isang hapon ay isinama ni Mateo ang kanyang mga apo sa ilalim ng dating mahiwagang puno ng bayabas. Tay, ito po ba ang punong nagbigay ng kayamanan sa ating pamilya? Tanong ng isa sa mga bata. Ngumiti si Mateo. Oo. Pero tandaan ninyo, hindi ang puno ang nagpayaman sa atin. Nagtaka ang mga bata. Kung hindi po ang puno, ano? Ang sipag, katapatan, at kabutihang loob. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari mula sa kanyang paghihirap hanggang sa araw
na natanggap niya ang biyaya ng mahiwagang puno. Ipinaliwanag niyang ang biyayang iyon ay hindi ibinigay upang siya lamang ang yumaman, kundi upang matutong magbahagi sa kapwa. Habang nakikinig ang mga apo, ay tahimik na umihip ang hangin sa mga sanga ng puno. May isang hinog na bayabas na nalaglag sa lupa. Pinulot ito ng bunsong apo ni Mateo. Pag-uwi nila sa bahay ay hiniwa nila ang bunga. Wala itong gintong barya. Karaniwang bayabas lamang ito. Ngunit ngumiti si Mateo. Iyan ang tunay na himala. Natuto tayong mamuhay ng hindi umaasa sa mahika. Natutunan nating ang kayamanan ay bunga ng sipag, pagkakaisa, at pagtulong sa kapwa. Lumipas pa ang maraming taon at pumanaw si Mateo bilang isang iginagalang na pinuno ng kanilang baryo. Ngunit ang kanyang pangalan ay hindi nakalimutan. Ang dating maliit na baryo ng San Isidro ay naging maunlad na pamayanan dahil sa kanyang mabuting halimbawa. At hanggang sa kasalukuyan, ang matandang puno ng bayabas ay nananatiling nakatayo sa gitna ng baryo bilang paalala na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ginto, kundi ang pusong marunong magmahal, magbahagi, at tumulong sa kapwa. Maraming taon na ang lumipas mula nang maging karaniwang puno ang mahiwagang bayabas. Wala na itong iniluluwa na gintong barya, ngunit nanatili itong malusog at hitik sa bunga. Ang mga tao sa San Isidro ay patuloy na dumadalaw rito, hindi upang humingi ng kayamanan, kundi upang alalahanin ang kabutihang ginawa ni Mateo. Matanda na si Mateo noon. Mabagal na siyang maglakad at puti na ang kanyang buhok, ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang kabaitan. Araw-araw ay naglilibot siya sa baryo upang kamustahin ang mga magsasaka at magbigay ng payo sa mga kabataan. Isang umaga, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno ng bayabas, muli niyang nakita ang mahiwagang matandang minsang nagbigay sa kanya ng biyaya. Ngumiti ang matanda. Mateo, natupad mo ang lahat ng inaasahan ko. Tumayo si Mateo at magalang na yumuko. Marami po akong dapat ipagpasalamat sa inyo. Umiling ang matanda. Hindi sa akin ang pasasalamat. Ang biyaya ay ibinigay lamang, ngunit ikaw ang pumiling gamitin ito sa tama. Biglang nahulog mula sa puno ang isang napakalaking bayabas. Naiiba ito sa lahat ng bunga dahil mayroon itong bahagyang gintong liwanag. Pinulot iyon ni Mateo. Huwag mong buksan ngayon, sabi ng matanda. Iuwi mo ito at ibigay sa buong pamilya. Pagdating sa kanilang tahanan, ay tinawag ni Mateo ang kanyang asawa, mga anak, at mga apo. Sabay-sabay nilang hiniwa ang kakaibang bayabas. Hindi ginto ang laman nito. Sa halip, may isang maliit na kahoy na plaka sa gitna ng bunga. Nakasulat dito ang mga salitang, ang taong marunong magbahagi ay hindi kailanman magiging dukha. Napaluha ang buong pamilya. Naunawaan nilang iyon ang pinakadakilang regalong iniwan ng mahiwagang puno. Mula noon ay itinago nila ang plaka bilang pinakamahalagang alaala ng kanilang angkan. Makalipas ang ilang buwan ay mapayapang pumanaw si Mateo habang natutulog sa kanilang tahanan. Hindi siya nag-iwan ng napakalaking palasyo o bundok ng ginto. Ang iniwan niya ay isang masaganang baryo, isang nagkakaisang pamayanan, at isang pamilyang marunong magmahal at magtulungan. Sa araw ng kanyang libing ay halos buong San Isidro ang dumalo. May mga magsasakang minsan niyang tinulungan. May mga batang nakapag-aral dahil sa kanyang kabutihan, at ngayoy isa ng guro, manggagamot, at pinuno ng bayan. May mga matatandang hindi niya pinabayaan noong sila ay nangangailangan. Isa-isang nagbahagi ang mga tao ng kanilang alaala tungkol kay Mateo.
Hindi niya kami hinayaang magutom. Itinuring niya kaming pamilya. Itinuro niya sa amin na ang tunay na yaman ay nasa kabutihan. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga apo ni Mateo ang nagpatuloy sa kanyang sinimulan. Inalagaan nila ang bukirin, tinulungan ang mga mahihirap, at ipinasa sa kanilang mga anak ang aral na iniwan ng kanilang lolo. Ang dating maliit na baryo ng San Isidro ay naging isang maunlad at mapayapang pamayanan na dinarayo ng maraming tao upang malaman ang kwento ng mahiwagang puno ng bayabas. Ngunit ang mga inapo ni Mateo ay iisa lamang ang sinasabi sa bawat bumibisita. Ang mahika ay hindi nasa puno. Ang tunay na mahika ay nasa pusong marunong gumawa ng kabutihan. At hanggang sa kasalukuyan, ang matandang puno ng bayabas ay patuloy na nagbibigay ng matatamis na bunga sa sino mang dumaraan. Isa na lamang itong ordinaryong puno sa paningin ng iba, ngunit para sa mga nakaalam ng kasaysayan nito, isa itong paalala na ang kayamanang nagmumula sa kabutihan, sipag, katapatan, at pagmamahal sa kapwa ay kailanman ay hindi mauubos. Wakas.